Sa loob ng isang pabrika sa Bulacan, amoy langis at bakal ang paligid. Pawisan si Jericho, 30 taong gulang, habang tinatapos ang huling batch ng mga piyesa na kailangang ipasa bago magtanghalian. Sanay na siya sa bigat ng trabaho. Ang ingay ng makina, ang puting usok at ang paulit-ulit na ritmo ng araw-araw niya. Ngunit nang tumunog ang cellphone mula sa kanyang bulsa ng kupas na pantalon, bigla siyang napatigil. Tumatawag ang asawa niyang si Olivia na nasa Mindoro. Hindi madalas tumawag ang asawa niya sa ganoong oras. Karaniwan ay text lang tuwing gabi o tawag kapag linggo. Kaya't agad niyang pinunasan ang kamay sa basahang puno ng grasa at sinagot iyon. Hello, Olivia. Anong nang... Narinig niya agad ang tinig ng asawa na namamaos at nanginginig. Jericho, umuwi ka muna. Please, kailangan kita rito. Kumunot ang noo ni Jericho. Bakit, may nangyari ba? Si mama mo ba? May sakit ka ba? Tahimik sa kabilang linya. Tanging mahinang paghikbilang ang naririnig niya. May emergency lang. Kailangan ka talaga dito. Umuwi ka na kahit ilang araw lang. Tumindig ang balahibo ni Jericho. Hindi niya mawari kung galit, lungkot o takot ang naririnig niya sa tinig ni Olivia. Pero malinaw na may mabigat. Olivia, sabihin mo muna kung ano yon. Hindi ako pwedeng bastang... Jericho, please. Umuwi ka na lang. Miss na kita. Hindi ko na kaya tong long distance relationship natin. Umuwi ka na rito kahit saglit lang. At bago pa siya makasagot, naputo lang linya. Nanatiling nakatitig si Jericho sa cellphone para bang umaasa siyang muling tatawag si Olivia. Pero wala na. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Pareho silang nahihirapan ng asawa niya, pero mas naaawa siya kay Olivia. Minsan lang itong sumabog ng ganoon. Uy, Jericho, okay ka lang? Tanong ng kasamahan niya na si Rico, sabay lagok ng kape. Parang lutang ka, pre. Tumawag si Mrs. Pinauwi ako bigla. Sabi may emergency. Pero ang totoo, miss na ako. Sobrang lungkot lang siguro nun. Pag-uwi niya sa tinutuluyang kwarto sa dorm, agad niyang kinuha ang maliit na backpack at nagbukas ng notebook. Tinatansya niya kung ilang araw ang kaya niyang ipaalam na leave. 5 araw lang siguro, sakto para umuwi ng Mindoro at makabalik bago magka-penalty sa trabaho. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Jericho sa supervisor. Boss, emergency leave lang po. May tumawag galing sa amin. Kailangan daw ako ron. May sakit po kasi yung asawa ko. Kahit ang totoo, wala naman talaga. Talagang namimiss lang siya. Gagawan niya lang ng paraan para makagawa ng matibay na palusot. Tiningnan siya ng matandang tagapamahala at tumango. 5 araw lang ah. Kailangan ka namin sa production pagbalik mo. Opo boss, salamat. Sumakay siya sa bus papuntang Maynila at galing Maynila ay bumiyahe siya papuntang Bier sa Batangas. Sinubukan niyang tawagan muli si Olivia, 3 beses namang out of coverage area. Kumakabog ang dibdib ni Jericho. Bakit hindi niya sinasagot? Ano ba talagang nangyayari? Tinitigan niya ang larawan nilang mag-asawa sa cellphone. Kuha yon nung anniversary nila. Nasa tabing dagat, nakangiti si Olivia at payapa ang mukha. Hindi yon ang babaeng narinig niyang umiiyak kahapon. Pagdating niya sa pier sa Batangas, naghintay siya ng biyahe papuntang Mindoro. Habang nakaupo, nilalaro niya ang singsing sa daliri. Miss na rin niya ang kanyang asawa. Pagdating sa pantalan, sinalubong siya ng amoy ng isda. Mga tricycle na naghihintay at agad siyang sumakay. Habang tinatahak ang makipot na daan papunta sa barangay nila, napansin niyang marami nang nagbago. May mga bagong bahay,
may bakanteng lote kung saan dati ay palayan. Ngunit nang madaanan nila ang bahay ng kapitbahay nilang si Andres, napalingon siya. Nakita niyang nakaupo ito sa duyan, nakatitig sa kanya habang hawak ang sigarilyo. Tambay pa rin pala si Andres, naisip ni Jericho bago muling iniiwas ang paningin. Pagdating niya sa bahay, halos hindi siya makakilos nang makita si Olivia sa may pintuan. Payat ito kaysa dati, tila hindi masyadong natutulog. Niyakap siya nito agad, mahigpit at umiiyak na. "Salamat at umuwi ka," bulong ni Olivia. Ano bang nangyari?" Tanong niya at mahigpit itong niyakap. "Bakit? Miss na miss mo na ako." "Sobrang nalulungkot na ako, mahal. Para na ako mababaliw mag-isa rito. Mamaya na tayo mag-usap. Pahinga ka muna, Jericho. Mahaba ang biyahe mo." Ngunit habang nakatitig siya sa mga mata ni Olivia, nakita niyang takot o baka hiya. Hindi niya maintindihan at sa loob ng dibdib ni Jericho, may bahagyang kirot na hindi niya maipaliwanag. Habang nakaupo siya sa kanilang maliit na sala, pinagmamasdan niyang paligid. Ang lumang aparador, ang kortinang kulay maroon at ang mga larawang nakasabit sa dingding. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi na yon ang tahanang iniwan niya noon. "Akala ko hindi mo magagawa ng paraan na makauwi," saad ng asawa ni Jericho. Naramdaman niya ang lambot ng katawan ng asawa, ang init ng yakap nito na matagal niyang hinanap. "Siyempre, uuwi ako. Sabi mo may emergency, di ba? Ano bang nangyari?" Ngumiti si Olivia, pero may kakaiba sa ngiting yon. "Oo, emergency ang pagkamiss ko sa'yo. Pasensya na kung napabahala kita. Sobrang stress lang siguro ako nitong mga nakaraang araw." "Nag-iba ang ayos ng bahay ah. Bagong barnis tong upuan natin. Tapos ang kusina, may mga estante na." Komento niya. "Ang ganda nitong mga kortina. Saan mo nakuha to?" "Si Andres ang tumulong sa akin sa mga gawain dito," sagot ni Olivia habang naglalagay ng kape sa tasa. "Sabi ko kasi gusto kong mag-ayos kahit papaano habang wala ka." Napatigil si Jericho sandali. "Si Andres? Yung kapitbahay nating tambay?" "Oo, siya nga. Nandito lang naman lagi yun sa kanto. Tinulungan akong magpako ng kortina, saka mag-ayos ng bubong nung umulan. Siya rin ang gumawa nitong mga istante. Binayaran ko na lang. Hindi naman ako maalam sa mga ganyan." Hindi kumibo si Jericho. Kilala niya si Andres. Batugan, palaging may dalang bote ng gin at kilala sa baryo bilang walang direksyon sa buhay. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun," sagot niya at bahagyang napangiti. Habang kumakain sila, napansin niyang madalas siyang titigan ni Olivia. Parang sinusukat, parang may gustong sabihin pero hindi masabi. "Anong tinitingnan mo dyan?" tanong ni Jericho habang nakangiti. "Wala. Gusto ko lang tandaan yung mukha mo. Ilang buwan din kitang hindi nakita," sagot ni Olivia sabay kurot sa braso niya. "Aray, bakit nangungurot? Nagigigil ka sa akin?" Tumawa si Olivia at sumandal sa braso niya. Naramdaman ni Jericho ang kakaibang init sa dibdib. Matagal na rin silang hindi nagkakaroon ng ganoon lambingan. Noon, puro tawag at text lang. Ngayon, naroon siya kasama ang babaeng minahal niya ng buong tapat. Hapon na nang magpasya silang maglakad sa tabing ilog. Nakalugay na ang buhok ni Olivia at tila masigla ito kaysa kanina. Habang magkahawak ang kanilang kamay, pinagmamasdan ni Jericho ang paligid. May mga batang naglalaro sa pampang, mga manok na gumagala, at ang mga lumang kubo ni Aling Lorna sa kabilang dulo. "Namiss ko tong lugar na to," sabi niya. "Parang lahat ng problema ko sa trabaho nawawala kapag nandito ako sa Mindoro."
Kaya nga gusto ko rin na nandito ka lang palagi, sagot ni Olivia. Ayoko nang malayo ka ulit, kaya lang wala ka namang magiging trabaho rito. Huminga ng malalim si Jericho. Alam mo namang doon lang ako kumikita ng maayos. Mag-iipon ako sa mga pinapadala mo. Baka sakaling makapagsimula tayo rito ng maliit na negosyo para hindi ka na palaging umaalis. Tumingin si Jericho sa kanyang asawa. May lambing sa mga mata ni Olivia at may pangako ng panibagong simula. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bigat din sa tinig nito na tila nagtatago ng lihim. Ngunit pinili niyang huwag itanong. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito ng mas mahigpit. Kung kaya natin, gusto ko rin yan. Gusto ko lagi kitang kasama. Nakangiting sabi ni Jericho. Ngumiti si Olivia pero may luha sa gilid ng mata na mabilis nitong pinahid. Pag-uwi nila, tahimik ng paligid. Nagluluto si Olivia ng tinolang manok habang si Jericho naman ay nag-aayos ng gamit. Pagkatapos nilang kumain, umupo silang magkatabi sa harap ng bahay. Dala ni Jericho ang gitara niyang luma at tinugtog ang kantang madalas nilang kantahin noon. Jericho, bulong ni Olivia habang nakasandal sa balikat niya. Salamat at umuwi ka. Hindi ko alam kung paano ako kung hindi ka bumalik. Bakit mo naman nasabi yan? Mas lalong dinantay ni Olivia ang ulo nito sa kanyang balikat. Wala. Minsan lang kasi ako matakot. Pero ngayong nandito ka, parang wala na akong dapat alalahanin. Hinaplos ni Jericho ang buhok nito. Huwag kang matakot. Basta magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Mula nang makauwi si Jericho, tila nabuhay muli ang sigla sa kanilang bahay. Sa bawat halakhak ni Olivia, sa bawat pagkain nilang magkasalo, para bang nagbabalik sa kanya ang panahon bago sila nagkahiwalay dahil sa trabaho. Tuwing gabi, bago sila matulog, madalas siyang tabihan ng asawa. Mas madalas na may nangyayari sa kanila. Parang maya't maya ay inaaya siya ng asawa. Hindi naman tumatanggi si Jericho dahil miss na miss niya ito at mayroon lang silang 5 araw. Pagkatapos ay tahimik lang si Olivia pagkatapos. Nakasiksik sa kanyang dibdib, minsan ay humahaplos sa kanyang braso. At minsan ay humihiling na huwag muna siyang bumalik sa Bulacan. Sana dito ka na lang, mahina nitong sabi minsan. Habang nasa ilalim sila ng kumot at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Kahit anong trabaho, kahit maliit lang, basta hindi na kita mamimiss gabi-gabi. Ngumiti si Jericho at hinaplos ang buhok ng asawa. Kung kaya lang, Olivia. Pero kailangan ko ring mag-ipon. Alam mo naman, gusto kong makapag-itikan tayo rito. Sa mga sumunod na gabi, naging mas malambing pa si Olivia. Ito pa rin mismo ang nagyayayang magtabi ng mas maaga. O minsan ay tatawagin siya mula sa kusina at sasabihan lang ng mapanuksong biro. Pagod ka ba, Jericho? Bakit? May trabaho ka pa bang ipapagawa? Biro naman ni Jericho. Meron, sagot ni Olivia sabay tawa. Yung trabaho ng asawa sa gabi. Tumawa rin si Jericho. Medyo nahihiya, ngunit masaya. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit niya naramdaman ang ganoong uri ng paglalambing. Pakiramdam niya, bumabalik ang sigla ng kanilang pagsasama. Ang dating init at ang dating saya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang biglaang pagiging malambing ng asawa. Pero tinanggap niya yon ng buong puso. Para sa kanya, marahil ay epekto lang ng pananabik at ng mahabang panahon ng pagkakalayo nila. Isang gabi, habang nakahiga sila at nagpapahinga, biglang nagsalita si Olivia. Naalala mo nung bagong kasal pa lang tayo? Oo naman, yung bahay pa natin, pawid pa yung bubong.
Saka wala tayong almusal minsan, pero masaya pa rin tayo, sabi ni Olivia habang napangiti. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naramdaman ulit yung ganon. Parang buo ulit ako. Hinawakan niya ang kamay ni Olivia ng marahan. Buo naman tayo kahit malayo ko, di ba? Hindi naman nagbago yon. Ngumiti ang kanyang asawa pero hindi tumugon agad. Sa halip, dumampi lang ang kamay nito sa pisngi niya at tiningnan siya sa mga mata. Doon, sa isang iglap, nakalimutan ni Jericho ang lahat ng tanong, lahat ng pagod at lahat ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, mas maaga silang sabay nagluto ng almusal. Habang pinapanood ni Jericho si Olivia na naghahalo sa kawali, napansin niya kung paanong kumikintab ang pawis sa sentido nito. Naramdaman niya ang kakaibang saya sa mga simpleng sandali. Masarap sigurong ganito palagi, no? Sabi ni Jericho. Ikaw, ako sabay sa umaga. Bakit hindi natin subukan? Sagot ni Olivia at napatingin sa kanya. May lupa si tatay. Baka pwedeng simulan nating ayusin yung itikan. Baka doon na lang tayo kumita. Pero saka na kapag nakaipon na tayo. Maagang bumiyahe si Jericho pabalik ng Bulacan. Pinikit niya ang mga mata. Inaalala ang huling mga araw niya sa Mindoro. Siguradong mamimiss na naman niya si Olivia. Uy, Jericho! Nakabakasyon ka! Sigaw ng kaibigan niyang si Romy habang nakangiting kumakaway. Kumusta naman sa Mindoro? May mga bagong balita? Ngumiti si Jericho, huminto saglit sa tabi ng makina at nagpunas ng pawis. Ayos pare, masaya. Parang bagong buhay. Recharge na ulit dahil kay Mrs. Ganun ba? Nakangising sabi ni Romy. Si Mrs. mo okay na? Hindi na nagtatampo? Oo, mas okay na kami ngayon. Parang bumalik kami sa dati. Mas maalaga siya. Mas malambing. Parang nawala yung lahat ng pangungulila namin. Aba, ayos yan. Ibig sabihin, bumawi ka ng todo. Paldo naman pala kaya nakangiti ka palagi. Biro ni Romy sabay tawa. Iyan ang sinasabi ko. Kapag umuwi ka sa asawa mo, siguraduhing sulit ang bakasyon. Tumawa si Jericho. Ganun na nga siguro. Nakakatuwa lang kasi parang may bago siyang sigla. Gusto niya nga, doon na lang daw ako manatili. Bakit hindi mo pa sinubukan? Tanong ni Romy habang nag-aayos ng mga tornilyo. Alam mo kung may choice na makasama mo ang asawa mo o pamilya mo, palagi mong kunin kasi may lang ang buhay. Balang araw, sagot ni Jericho. Kailangan ko pang mag-ipon. Gusto kong makapundar ng maayos bago ako tuluyang umuwi. Tahimik na tumango si Romy. Tama yan. Pero kita ko sa'yo pare. Mas masaya ka ngayon. Ibang Jericho to ah. Halatang nakadilig. Malakas na lang siyang tumawa. Inasar na tuloy siya ng ibang katrabaho. Makalipas ang ilang araw, bumalik na siya sa dating ritmo ng trabaho. Gigising ng alas 5, papasok sa pabrika bago mag alas 7. Kakain ng tanghalian kasama ang mga katrabaho. At uuwi ng pagod pero magaan ang loob. Paiba-iba ang shift niya sa trabaho pero nasasanay na naman ang katawan niya. Olivia, anong balita? Miss mo na ako agad. Napatawag ka. Natatawa niyang tanong at nagpapahinga. Lalo na at katatapos niya lang sa trabaho. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay may mahinang hagikik. Miss na kita. Oo, pero may sasabihin ako. Biglang kinabahan si Jericho. Ano yun? Ayos ka lang ba dyan? Ayos naman. Pero, Jericho, huminga muna ito ng malalim. Tapos, tuloy-tuloy na nagsalita. Buntis ako. Natigilan si Jericho. Parang tumigil ang ingay ng mga makina sa paligid. Anong sabi mo? Buntis ako. Ulit ni Olivia. Mahina pero malinaw. 2 buwan na raw.
Nagpa-check up ako kahapon. Hindi agad nakapagsalita si Jericho. Tila naglaho ang tuwa, pagkabigla at hindi mabilang na emosyon. Olivia, buntis ka? Totoo to? Totoo, kaya nga tinawagan kita agad. Ayoko nang ipagpaliban pa. Magiging tatay ka na, Jericho. Doon na tuluyang bumuhos ang luha ni Jericho. Sa gitna ng amoy ng langis at ingay ng pabrika, nakatayo siya at nanginginig sa sobrang saya. Salamat, Lord. Bulong niya. Olivia, salamat. Hindi ko akalaing darating pa to. Akala ko hindi na tayo magkakaanak. 5 taon na tayong naghahangad ng anak. Kaya nga, Jericho. Siguro, ito na yung sagot sa lahat. Yung mga dasal natin noon. Oo, Olivia. Oo. Paulit-ulit niyang sabi. Kaya kong magtrabaho araw-araw para sa inyo. Para sa magiging anak natin. Narinig niyang humikbi si Olivia. Salamat, mahal. Alam kong magiging mabuting ama ka. Walang duda yan. Mahal na mahal ko kayo. Pagkababa ng cellphone, hindi maipinta ang mukha ni Jericho. Napasigaw na lang siya sa mga kasamahan niya. Magiging tatay na ako. Nagpalakpakan ang mga katrabaho niya. Si Romy agad siyang niyakap sa balikat. Aba, gandang balita niyan, pare. Congratulations. Salamat. Akalain mo yun, pare. Pagkatapos ng 5 taon, heto na, may bunga na rin. Sigurado akong mas magiging masipag ganyan. Biro ni Romy. Para sa diaper at gatas. Kahit 2 shift pa, kakayanin ko. Sagot ni Jericho, sabay tawa. Magpapakain ako at magpapainom. Ako nang sasagot. Natuwa naman agad ang mga kasamahan niya. At totoo nga na mula noon, naging mas masigasig siya sa trabaho. Hindi siya nagrereklamo, hindi napapagod sa bawat kargadang natatapos niya. Nakikita niya sa isip ang mukha ni Olivia, ang tiyan nito at ang munting sanggol na darating. Tuwing gabi, bago matulog, lagi niyang kinakausap ang larawan na sinesend ng kanyang asawa. Anak, ako to, si Papa. Kahit wala ko dyan, nagtatrabaho ako para sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Sa sumunod na mga linggo, halos araw-araw siyang tumatawag kay Olivia. Pinakikinggan niya ang mga kwento nito tungkol sa paglilihi na gustong-gusto raw nitong mangga na may bagoong. O minsan ay sabaw ng tinola na may malunggay. Magpapadala ako ng pera bukas. Bumili ka ng gusto mo. Magpasama ka sa nanay mo. Huwag mong pipigilan yung cravings mo, ah. Napangiti ang kanyang asawa. Hindi na kailangan, Jericho. Nag-iipon din ako dito. Naayos naman kami. Gusto kong masiguradong safe ka para sa baby. Baby? Sabi ni Olivia. Mahina, ngunit may lambing. Ang sarap pakinggan na, no? Sagot ni Jericho at napangiti. Wala nang masasaya pa dyan. Magiging pamilya na talaga tayo. Magaan ang bawat araw para kay Jericho mula nang malaman niya na magiging ama na siya. Parang nag-iba ang ihip ng hangin sa paligid. Mas maaliwalas ang lahat para sa kanya. Kapag umuuwi siya galing trabaho, lagi niyang inaabot ang cellphone at tinatawagan si Olivia. Halos gabi-gabi, pareho silang sabik magkwento. Olivia, anong sabi ng doktor? Okay ka raw ba? Sumagot naman ang kanyang asawa. Oo naman, Jericho. Sabi niya malusog daw ang bata. Sana nandito ka, mahal. Ang hirap minsan kapag gabi walang kasama. Nandito naman si nanay pero iba pa rin kapag asawa ko ang nandito. Pero kapag naririnig ko ang boses mo, gumagaan ang pakiramdam ko. Namungay ang mga mata ni Jericho. Babalik ako dyan pagkapanganak mo. Pangako ko yan. Hihintayin ka namin, sagot naman ni Olivia. Kaya nang maramdaman niyang handa na siya, gumawa na siya ng mabigat na desisyon. Mainit ang araw, ngunit tila malamig sa dibdib ni Jericho habang sumasakay siya ng bus pauwi. Maya-maya ay nasa pier na siya. Hindi na siya nakatulog nang makapanganak ang asawa.
Nang lumabas ang anak niya sa mundo, agad siyang nag-file ng resignation. Hindi na siya nagdalawang isip. Pwede pa siyang maghanap ng trabaho, pero ang sandaling maging ama, minsan lang dumating sa buhay ng tao. Ilang sandali pa at nakarating na siya sa Mindoro. Pagpasok sa bahay, nadatnan niya si Oliviang nakahiga. Pawisan, ngunit may ngiti na hindi maipinta. Sa tabi nito, ang maliit na sanggol na nakabalot sa kumot. Jericho, mahinang tawag ni Olivia habang nanginginig ang tinig. Siya na si Gerson. Bahagyang natigilan si Jericho. Parang biglang bumagal ang paligid. Lumapit siya ng dahan-dahan, halos hindi makahinga. Niluhuran niya ang maliit na duyan at dahan-dahang binuksan ang kumot. Isang munting nilalang na maputi, nakapikit at tila natutulog ng payapa. Ang maliit nitong kamay, kusang gumalaw, tila gustong hawakan ang kanyang daliri. Anak ko, Bulong ni Jericho. ako si papa mo. Hindi niya napigilan ang mga luha. Hindi niya inasahan na ganoon pala ang pakiramdam. Isang bigat sa dibdib na puno ng pagmamahal at isang saya na hindi niya masukat. Ang pogi niya, Olivia. Sabi niya habang tinitingnan ang asawa. Mana sa ating dalawa. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang gusto kong yakapin kayong dalawa at huwag nang pakawalan. Huwag mo kaming pakakawalan, Jericho. Bulong ni Olivia. Mahal na mahal ka namin. Lumipas ang ilang araw. Hindi na bumalik sa pabrika si Jericho. Hindi niya ininda ang pagkawala ng trabaho. Sa halip, araw-araw niyang inaalagaan si Olivia at ang kanilang anak. Maagang gumigising para magluto, naglalaba, at pinapakalma si Gerson tuwing umiiyak. Hinayaan niyang magpahinga muna ang kanyang asawa na kapapanganak pa lang. Tuwing gabi, nakaupo siya sa gilid ng kama at tinitingnan ang mag-ina. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat. Pero isa lang ang sigurado. Bulong niya sa sarili. Ibibigay ko lahat kahit ubusin ko ang sarili ko. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, dumaan si Mang Lando na isa sa mga kapitbahay nila. Jericho, balita ako, may anak ka na. Abay, congratulations. Opo, Mang Lando. Kauwi ko lang nang nanganak si Olivia. Gerson po ang pangalan. Magandang pangalan. Pero wala ka na raw sa pabrika. Tumango si Jericho. Nag-resign na po ako. Gusto kong mag-focus muna sa kanila. Mabuti yan. Pero kailangan mo rin mag-isip ng kabuhayan. Alam mo naman, mabilis maubos ang ipon. Tumango si Jericho. Oo nga po, inisip ko na yun. Baka mag-itika na po kami at gamitin ang lupa ng tatay ni Olivia. Ngumiti si Mang Lando. Magandang ideya yan. Basta huwag kang mawala ng tiyaga. Ang pagiging ama ay hindi lang puro pagmamahal. Kailangan din ng sipag. Sana maging maayos ang plano ninyong kabuhayan. Tumango si Jericho at agad na napangiti. Gagawin ko po lahat, Mang Lando, para sa kanila. Kinabukasan, habang pinapatulog si Gerson, napansin ni Jericho kung gaano kamukha ng bata si Olivia. Pakiramdam niya, sa asawa niya nakuha ang lahat. Gayunpaman, bata pa naman ang anak nila. Baka paglaki ay makita na ang pagkakahawig kay Jericho. Paglipas ng mga linggo, bumalik ang dating sigla sa bahay. Nagtanim si Jericho sa bakuran ng mga gulay, nagsimula ring mag-alaga ng ilang pato. Tuwing tanghali, tinutulungan siya ni Olivia habang si Gerson ay nakahiga sa duyan. Minsan, habang pinapainom niya ng gatas ang bata, napatingin siya kay Olivia. Olivia, salamat ah. Parang nagbago ang lahat mula nang dumating si Gerson. Pakiramdam ko, swerte siya sa buhay natin. Ngumiti si Olivia. Siya ang bagong simula natin. Sana hindi ka mapagod. Hindi ako mapapagod, Olivia. Kapag nakikita ko kayo, parang lahat ng hirap kaya kong lampasan.
Kung kailangan kong magbanat ng buto araw-araw, gagawin ko. Basta mabigyan ko kayo ng maayos na buhay. Niyakap niya ang kanyang asawa. Alam kong kaya mo, kaya kita minahal. Tiningnan niya ang kanyang mag-ina. Sa puso niya, isang pangako ang umuukit ng malalim. Kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang magutom o masaktan ang anak nila. Maaga pa lang, gising na si Jericho. Siya rin kasi ang abala palagi sa itikan. Samantala, ang asawa niya naman ang nag-aalaga kay Gerson. Hindi naman nila pwedeng iwan dahil napakabata pa ng kanilang anak. Huminga siya ng malalim at napangiti. Sa wakas, ganun pala ang pakiramdam ng isang ama na nasa piling ng kanyang pamilya araw-araw. Mas masaya at mas payapa na si Jericho. Olivia! Sigaw niya mula sa labas habang hinahagis ang maisalupa. Mukhang nangingitlog na yung mga pato natin. Lumabas si Olivia, may dalang tabo at nakangiti. Talaga? Aba, maganda yan. Pwede na nating ibenta sa palengke pag marami-rami na. Oo, alam mo, mukhang gumagandang takbo ng itika natin. Natawa ang kanyang asawa. Sabi ko naman sa'yo, Jericho, kapag pinaghirapan, may balik palagi yan. Ngumiti siya at pinunasan ang pawis sa noo. Kahit ang pagod, sulit kapag nakikita ko kayong dalawa ni Gerson. Lumapit si Olivia at marahang hinawakan ang braso niya. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat. Hindi lahat ng asawa kayang iwan ng trabaho para sa pamilya. Salamat at sumugal ka rito sa itikan natin. Habang tumatakbo ang mga taon, unti-unting lumago ang itikan. Nagtayo pa si Jericho ng maliit na kulungan dahil sinubukan niya na rin na pasukin ang pagbababoy. Pero hanggang 2 na lang muna. At tuwing umaga, bit-bit niya si Gerson sa likod bahay. Ang anak nila, 2 taong gulang na. Mataba at maaliwalas ang mukha. May mata itong mapupungay na parang kay Olivia at tawa nito na nakakahawa. Papa, kwak-kwak! Sigaw ng bata habang binubulabog ang mga pato. Oh anak, kwak-kwak! Huwag mong hahabulin, baka kagatin ka. Sabi ni Jericho habang hinahabol ang patong tumatakbo sa putikan. Napahawak siya sa tiyan sa kakatawa. Si Gerson kahit madungis ay tila masayang-masaya. Si Olivia naman ay nasa gilid na nakamasid at nakangiti. Para kayong bata pareho, sigaw ni Olivia. Bata pa naman ako sa puso, sagot ni Jericho habang kinakarga si Gerson. Kapag may anak kang ganito, talagang mapapaisip kang bata ka na lang talaga. Natahimik si Jericho sandali. Tiningnan niya si Gerson, hinaplos ang buhok nito at bumulong. Sana habang buhay tayong ganito anak. Pagdating ng hapon, naupo sila sa tapat ng bahay habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naglalaro lang ng scooter sa harap si Gerson. Jericho, minsan naiisip ko, parang himala to, sabi ni Olivia. Anong himala? Napangiti ang kanyang asawa. Na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, may ganito tayong buhay. Tahimik, buo at masaya. Napangiti si Jericho. Siguro, kasi pinagpala tayo. Sa dami ng hirap ko nun sa pabrika, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kapayapaan. At siguro dahil mabait ka, sagot ni Olivia at nakatingin sa kanya. Ginantimpalaan ka ni Lord. Inakbayan niya ito. Hindi lang ako, Olivia. Tayong 3. Si Gerson ang pinakamagandang biyaya sa atin. Nang marinig yon, tumakbo si Gerson papunta sa kanila. Yakap ang maliit na laruan na pato. Mama, Papa, dak-dak! Tinawanan nila ito at sabay na niyakap. Sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo kay Jericho. Ang yakap ng mag-ina ay parang sagot sa lahat ng pagod at pangarap niya noon. Kinabukasan, habang nag-aalaga siya ng mga pato, dumaan muli si Mang Lando. Aba, Jericho!
Ang dami na ng pato mo ah. Mukhang mayaman ka na. Natawa naman siya sa sinabi nito. Hindi naman Mang Lando. Sakto lang po para sa mga pangangailangan namin. Basta huwag kang titigil. Ang ganda ng simula ninyo. Dati akala ko aalis ka na dito. Pero ayan, nakadalawang taon na pala kayo sa itikan ninyo. Oo nga po eh. Si Gerson nga 2 taon na. Ang bilis ng panahon. Saad ni Jericho. Lumipas pa ang mga araw. Mas naging masigla ang buhay nila. Kapag maraming itlog, dinadala ni Olivia sa bayan para ipagbili. Si Jericho naman ang abala sa mga pato at kanilang mga baboy. Sa ilang taong lumipas, yon ang kabuhayang bumuhay sa kanila. Papa, gusto ko rin magpatuka, sabi ni Gerson habang itinuturo ang labas. Bukas ulit anak, gabi na. Matulog ka na at marami pa akong gagawin bukas, saad ni Jericho. Hindi papa, gusto ko po ngayon, sabi ni Gerson at nakasimangot. Hay nako, sabi ni Olivia habang humahalakhak. Mana sa'yo yan, matigas ang ulo. Tumawa si Jericho at hinaplos ang ulo ng anak. Ang daming mamanahin, pagiging matigas pa ng ulo. Pagkatapos kumain, kinuha niya si Gerson at inilapag sa kanyang kandungan. Anak, kapag lumaki ka, tutulungan mo si Papa. Tulong, sabi ng bata. Sapato? Sige. Yan, mabait na bata. Tulungan mo si mama mo rin. Kasi mahal natin siya, di ba? Mahal si mama? Sagot ng bata, sabay halik kay Olivia. Mahinang tumawa si Jericho at niyakap ang anak. Masaya siyang malambing ito sa kanila pareho. Natutuwa siya na maayos nilang napapalaki si Gerson. Isang gabi, habang natutulog ang dalawa, lumabas si Jericho sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid, maliwanag at buo ang buwan. Umupo siya sa harap ng bakuran, pinagmamasdan ang mga pato nila. Salamat Panginoon, bulong niya. Hindi ko akalaing darating ang ganitong panahon. Dati, puro pawis at pagod lang sa pabrika ang kasama ko. Ngayon, bawat gising ko, may halakhak ni Gerson at ngiti ni Olivia. Napatingala siya sa langit at ipinikit ang mga mata. Kung ito lang ang buhay na ibinigay ninyo sa akin, sapat na. Huwag niyo na akong bigyan ng yaman. Ang gusto ko lang, manatiling buo ang pamilya ko. Naabala lang ang katahimikan ng gabi nang makarinig siya ng sigawan sa kabilang bahay. Yan ka na naman, Andres! Nakikipag-inuman at sumasama sa mga barkada mo. Wala kang direksyon sa buhay. 30 anyos ka na. Diyos ko, patawarin ka ng Diyos. Bulalas ng nanay nito. Wala ka nang ambag dito. Naglalakwatsa ka pa. Maya-maya ay nakita niyang dumaan sa harap ang kapitbahay niyang si Andres. Mukhang galit at problema na naman ng mga magulang nito. Napailing na lang si Jericho. Mas bata lang si Andres ng 8 taon sa kanya. Pero mas mukha pa itong manong kumpara sa kanya. Siguro dahil kumpara kay Andres, wala talagang bisyo si Jericho. Nakakapagbanat talaga siya ng buto at parang exercise niya na yon. At hanggang ngayon ay wala pa ring direksyon sa buhay. Minsan ay naaawa na lang siya sa mga magulang nito. Kung anak niya o kapatid si Andres, baka napalayas niya na at hinayaang mamuhay mag-isa para matuto. Kinabukasan, habang pinapatuka ang mga pato, tumakbo si Gerson papunta sa kanya. Bit-bit ang maliit na balde. Papa, tulong! O siya, sige, tulungan mo ako. Pero wag kang magpapaputik ng todo ha, sabi ni Jericho habang nakangiti. Lagot ka sa mama mo. Sa sandaling yon, ramdam ni Jericho na kompleto na siya. Simpleng buhay pero masaya pa rin naman. At para sa kanya, yon ang tunay na kayamanan. Makalipas ang ilang taon, tila mas lalo pang gumanda ang takbo ng buhay ni na Jericho sa Mindoro. Lumaki na si Gerson, 8 taong gulang na ang edad. Masigla, magalang at palakaibigan. Ang maliit na itikan ay lumago na.
May mga bumibili na ng itlog sa kanila mula sa ibang baryo. Tuwing umaga, sabay na nag-aalaga ng mga pato sina Jericho at Gerson. Si Olivia naman, nag-aasikaso ng bahay. Madalas nagluluto ng almusal o naglalaba sa likod. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may unti-unting nabubuong ingay. Hindi mula sa mga pato, kundi mula sa mga bibig ng mga kapitbahay. Isang hapon, habang nasa palengke si Jericho para magbenta ng itlog, napadaan siya sa pwesto ni Aling Sean, ang kilalang madaldal sa baryo. "Aba, Jericho, ang laki na ni Gerson na. Ang sipag mo talagang ama." Bati nito at may ngiting tila may laman. Pero parang hindi mo kamukha. Yung mata ba? Parang singkit-singkit. At yung ilong, iba ang tangos." Napakunot ang noo ni Jericho. "Kay Olivia po, mas nagmana ang anak namin." Pag-uwi niya sa bahay, tahimik lang siya. Si Gerson ay masayang naglalaro sa labas, nakikipaghabulan sa mga pato habang humahagalpak sa tawa. Si Olivia naman, abala sa paglalaba. "Papa, tingnan mo, nahuli ko yung pato," sigaw ng bata. Ngumiti si Jericho pero may bigat sa puso. Pinagmamasdan niya ang anak, ang mga mata nitong may pagkasingkit nga. Ang ilong na hindi namana sa kanya at hindi namana kay Olivia. At ang ngiti, parang may pagkakahawig sa lalaking hindi niya inaasahan. Hindi, imposible. Hindi siya papatulan ng asawa ko." Mahina niyang bulong sa sarili. "Papa, bakit po?" tanong ni Gerson nang napansin ang pagiging balisa niya. Wala anak," sagot niya at niyakap na lang ito. Pero nang tumalikod siya, may malamig na hangin na parang sumingaw sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang kumakain sila, binalikan niya sa isip ang sinabi ni Aling Sean. Hindi niya gustong paniwalaan, pero naiinis na siya sa mga usap-usapan na parang may ibang patama. Gayunpaman, hindi niya hinarap yon at piniling magbulag-bulagan. Dahil para sa kanya, hindi yon magagawa ni Olivia. Mahal na mahal siya ng kanyang asawa. At higit sa lahat, walang ibang ama si Gerson, kundi siya lamang. "Okay ka lang ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" tanong ni Olivia na bagong paligo. "Kanina ka pang tahimik." Marahan siyang umiling. Wala naman. Pagod lang. Halika na rito at matulog na tayo." "Sige, wait lang." Pinagmasdan niya ito na mag-blower. Nang matapos, tumabi na rin naman si Olivia at yumakap sa kanya. Bahagya siyang napanatag dahil doon. Naniniwala si Jericho na imposibleng manloko sa kanya ang asawa. Gayunpaman, kahit na pinipilit niyang maging panatag, hindi niya pa rin mapigilang mag-isip. Ilang araw na siyang ganoon, balisa, tahimik, at tila laging may gustong isipin pero pinipigilan ang sarili. Noong una, pinipilit niyang itanggi. Pero habang tumatagal, parang may mga piraso ng alaala na kusa ng lumilitaw. Tila mga binhing pilit sumisibol sa kanyang isipan. "Jericho?" tawag ni Olivia mula sa loob. "Tulog na tayo. Gabi na." "Susunod na ako, Olivia," sagot niya at hindi man lang lumingon. Narinig niya ang yapak ng asawa. Lumapit ito at marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Bakit ba palagi kang tahimik nitong mga nakaraang araw na to? May problema ba sa itikan?" Wala, okay lang." "Hindi ka naman ganyan dati," sabi ni Olivia at may bahagyang lungkot sa tono. "Parang ang layo mo na." Tumingin si Jericho sa asawa at pilit nang umiti. "Pagod lang siguro. Alam mo naman, halos araw-araw tayong may gawain." Ngumiti si Olivia pero hindi rin yun umabot sa mga mata. "Sige, wag mo masyadong pagurin ang sarili mo ha. Kung kailangan mo ng tulong,
Magsabi ka lang sa akin. Tumango si Jericho, ngunit pagtalikod ng asawa, may biglang sumagi sa isip niya. Naalala niya ang mga gabi na wala siya roon noon. Mga gabing naroon siya sa pabrika. Paano nga kung may ginawang pagtataksil sa kanya si Olivia? Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nakita niya si Gerson sa labas, naglalaro ng mga patpat na parang espada. Napangiti siya, pero nang mapatingin ng matagal sa mukha ng bata, muling bumalik ang kirot ng pag-aalinlangan. Bakit nga ba hindi ko siya kamukha? Tanong niya sa sarili. Lumapit siya sa bata at pilit na pinatatagang tinig. Anak, halika nga rito. Tumingin sa kanya si Gerson. Bakit po, Papa? Gusto ko lang makasama ka. Umupo silang mag-ama sa lilim ng punong mangga. Habang naglalaro si Gerson ng mga dahon, pinagmamasdan lang ito ni Jericho. Sa tuwing tatawa ang bata, may halong saya at sakit sa dibdib niya. Saya dahil mahal niya ito. Sakit dahil may tanong siyang ayaw niyang itanong. Pa, sabi ni Gerson. Bakit po parang malungkot kayo? Hindi sagot ni Jericho at pilit na ngumingiti. Siguro napagod lang si Papa. Sige po, ako na lang po ang magpapakain sa mga pato para hindi ka na pumapagod. Niyakap niya na lang ito. Mahal na mahal niya si Gerson. Pero paano kung ang itinuring niyang anak ay hindi pala talaga nanggaling sa kanya? Pagdating ng hapon, nagpunta siya sa tindahan ni Mang Ilyong para bumili ng patoka. Pero pagdating niya roon, narinig niya ang dalawang babae na si Aling Sean at isa pang tindera na nag-uusap. Hindi alam ng mga ito na naroon siya. Kita mo si Gerson? Parang hindi talaga kamukha ni Jericho, sabi ni Aling Sean. Lalo na pag nakatabi si Andres, yung bata. Nako, parang mag-ama. Nako, totoo yan, sagot ng isa. Nung buntis pa si Olivia, halos araw-araw nasa bahay nila si Andres. Swerte ni Andres, hindi lang halata noon. Nahulog ang hawak niyang plastik ng pagkain ng mga pato. Nagulat ang dalawa at agad na tahimik. Hindi makapaniwala ang mga ito na nandoon siya at narinig ang mga ito. Jericho, hindi ka namin napansin, mabilis na sabi ni Aling Sean at pilit na ngumiti. Oo nga, baka gutom lang kami, kaya kung ano-ano ang pinagsasabi namin, sabat ng kasama nito. Pero seryoso lang si Jericho, walang usok na kakalat kung walang apoy. Alam niyang may mali. Alam niyang may nangyari ng mga panahon na wala siya sa Mindoro. Habang naglalakad pa uwi, lutang ang pakiramdam niya. Halo-halo ang nadarama niya at hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Nagagalit si Jericho pero mas matindi ang sakit na nararamdaman. Nang makauwi, hindi niya na napigilang umiyak. Wala ang kanyang mag-ina roon dahil nasa school. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na damhin ang lahat ng sakit. Nang tingnan niya ang family pictures nila, hindi niya napigilan ang mga hikbi. Anong gagawin ko? Bakit ganito? Huminga siya ng malalim. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Kailangan niyang umayos, kumalma at huwag magpadala sa galit. Kailangan niya ring makausap ng masinsinan si Olivia. Papa, nandito na po kami, narinig niyang sigaw ni Gerson. Pilit niyang inayos ang sarili. Pumasok agad siya sa banyo at nagkunwaring maliligo. Papa? Tanong ng kanyang anak. Napalunok si Jericho at huminga ng malalim. Naliligo ako, anak. Saglit lang. Tumawa naman si Gerson. Okay po, Papa. Alam mo po, perfect po ako sa math kanina. Saka sabi po ng teacher namin, pagkatapos po namin mag-perform, ang galing ko raw pong sumayaw. Natawa naman si Olivia. Oo nga, mahal. Pakending-kending si Gerson kanina sa school. Nakapag-video ako, panoorin mo na lang mamaya.
Tinakpan ni Jericho ang bibig. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa pagpapigil ng hikbi. Mahal niya ang kanyang mag-ina. Kina Olivia at Gerson lang umiikot ang mundo niya. Kaya hindi niya lubos maisip na maaaring niloko siya ni Olivia. Na maaaring hindi sa kanya si Gerson. Iniisip na lang ni Jericho noong una na baka chismis lang talaga yon. Na baka sila lang ang trip na pag-usapan at marami ang naiinggit. Pero hindi niya na kayang hindi isipin o baliwalain. Lumalaki na si Gerson at sa mismong bata na nakikita ang mga kasinungalingan na ikinubli sa kanya sa simula pa lamang. Pagsapit ng gabi, habang si Olivia ay nag-aayos ng kama nila, nilapitan niya ito. Olivia, totoo bang madalas kang tulungan ni Andres noon? Alam kong may mga pagkakataong tinulungan ka niya noon. Napatingin si Olivia at bahagyang natigilan. Ang random naman ang tanong mo. Oo, sinabi ko na yan sa'yo dati. Bakit? Umiwas siya ng tingin. Wala lang. Naisip ko lang kasi parang lahat ng tao dito may sinasabi. Napalunok si Olivia at bahagyang nanginig ang mga kamay habang inaayos ang mga unan. Nakita niya agad yon. Chismis lang yon, Jericho. Huwag mong hayaan na sirain ng sabi-sabi ang pamilya natin. Matagal naman akong nagbubulag-bulagan, Olivia. Pero minsan kasi parang totoo. Habang tumatagal, gusto ko na lang maniwala. Napatingin si Olivia ng matalim. Ano bang gusto mong palabasin? Na may ginawa akong masama? Hindi ko alam. Sagot ni Jericho at parang nanghihina sa lahat ng yon. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Kumislap naman ang luha sa mga mata ng kanyang asawa. Kung ganyan ang iniisip mo, baka mas mabuting hindi ka na magtanong kasi baka masaktan ka lang sa sagot. Hindi nakapagsalita si Jericho. Nakatitig lang siya sa sahig habang naririnig ang yapak ng asawang palabas sa silid. Alam niyang pareho silang natatakot. Pareho silang natatakot sa katotohanan yon. Naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Muling bumalik ang lahat ng alaala. Noong araw na tumawag si Olivia sa kanya mula sa Mindoro. Noong pag-uwi niya, sobrang lambing nito. Halos gabi-gabi nagyayayang may mangyari sa kanila. Buntis na ba si Olivia noon bago siya dumating? Paano kung nilinlang lang talaga siya ng sariling asawa? Hindi ko alam kung ano pang dapat kong isipin. Huminga siya ng malalim. Maya-maya ay pumunta si Jericho sa labas. Sinilip ang kabilang silid kung nasaan si Gerson. Nandun ang asawa niya at tumabi na muna sa bata. Hinayaan niya na lang muna. Pagkatapos doon, dumiretso siya sa kusina para magtimpla ng kape. Sa may labas niya rin ininom yon para makapagpahangin at makapag-isip ng mabuti. Mula sa hindi kalayuan, bahagya siyang nagulat nang dumaan si Andres. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Magandang gabi, Jericho. Hindi sumagot si Jericho. Nakatitig lang siya rito gamit ang malamig na mga mata. Namumula ito at mukhang medyo lasing pero nakakausap pa naman ng matino. Ayos ka lang ba? Tanong ni Andres at tila nagmamalinis sa mga kalokohan nito na alam na yata ng buong nayon. Parang seryoso ka dyan ah. Ayos lang, sagot ni Jericho. Pinag-iisipan ko lang ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Marami kasi akong naririnig na usap-usapan. Ngumiti si Andres at bahagyang sarkastiko pa sa kanya. Para bang alam nito ang tumatakbo sa kanyang isipan. Baka masyado ka lang napaparanoid, pare. Alam mo naman dito sa baryo natin, puro haka-haka. Oo nga, sambit ni Jericho pero walang ekspresyon. Pero minsan, kahit haka-haka, may bahid ng totoo. Wala namang usok kung walang apoy. Kaya baka nga may sense sa mga ganung usap-usapan. Hindi kumibo si Andres. Medyo lasing na talaga ito at tumatawa-tawa pa. Sandaling katahimikan ang ibinigay nito sa kanya
bago tumalikod at pumunta sa bahay ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, nanatili silang tahimik ni Olivia sa isa't isa. Parang pareho na lang talaga nilang iniiwasan ang mga dapat na pag-usapan. Subalit alam ni Jericho na hindi sila pwedeng ganoon kailanman. Kailangan nilang harapin yon kahit gaano pa kasakit. Ako nang susundo kay Gerson, mahinang sabi ni Jericho. Saglit na tumingin sa kanya si Olivia bago tumango. Sige, ingat kayo. Tumango na lang siya. Noon, may halik siya sa pisngi tuwing umaalis o dumarating. Pero ngayon, hindi magawa ni Jericho kay Olivia. Sa mga problema nilang hindi masabi, parang kay hirap ng magbigay ng lambing. Nang makarating sa school, nakita niya naman agad ang anak niya. Bahagya siyang napangiti, pero natigilan din nang makitang namumugto ang mga mata ni Gerson. Anong nangyari? Tanong ni Jericho habang kinukuha ang mga gamit nito. Tumingin sa kanya si Gerson at nanginginig ang mga labi. Wala po, Papa. Anak. Bigla siyang niyakap ng bata. Wala po, malungkot lang po ako. Saka po gutom. Papa, gusto ko po ng donut. Bahagyang natawa si Gerson kahit may kurot sa puso. Naiiyak ka kasi siguro gusto mo ng donut? Tumango naman si Gerson. Opo, kumakain po ng donut yung kaklase ko. Nang hingi po ako, hindi po ako binigyan. Pinunasan niya ang mga luha at pawis nito. O siya, sige at bibili na tayo ng donut. Huwag ka nang umiyak ha. Tumango si Gerson at muling yumakap sa kanya. Mahal po kita, Papa. Natigilan si Jericho. Masaya siyang marinig yun noon, pero ngayong nagkakaroon na ng pagdududa ang kanyang puso at isipan, nagkakaroon na ng kirot ang mga salitang yon sa kanyang kalooban. Kaya nang makauwi, pinag-iisipan niya talagang mabuti. Ilang beses na niyang sinubukang ilabas ang tanong, pero natatakot pa rin talaga siya. Kaya ngayon, hindi niya na kayang kimkimin. Olivia, mahina niyang tawag. Nilingon siya ng kanyang asawa at halatang kinakabahan. Bakit, Jericho? Pwede ba tayong mag-usap? Napalunok ang asawa niya. Ngayon na ba? May ginagawa pa kasi ako. Seryoso niya na lang itong tiningnan. Oo, ngayon. Alam mo sa sarili mo na mahalagang mag-usap tayong dalawa. Tahimik na inilapag ni Olivia ang pamunas nito ng mga plato. Tinawag muna nito si Gerson. Anak, pumasok ka muna sa kwarto ha. Maglaro ka ng building blocks mo. Sige po, Mama. Masayang tugon ng bata bago tumakbo papasok. Nang marinig nilang sumara ang pinto ng kwarto, saka lamang huminga ng malalim si Jericho. Nagtama ang kanilang mga mata at doon mas lalong bumigat ang nararamdaman niya. Matagal ko nang gustong itanong to. Seryoso niyang sabi. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ano yon? Umawang ang bibig niya. Si Gerson, anak ko ba talaga siya? Akin ba talaga? Ako ba talagang ang tatay niya? Napapikit si Olivia at hindi agad nakasagot. Napaatras pa nga ng kaunti at parang natatakot sabihin ang totoo. Jericho, mahinang sabi ng kanyang asawa. Bakit mo tinatanong yan? Dahil kailangan kong marinig mula sa'yo. Parang hindi na humihinga si Jericho hanggang hindi niya naririnig ang totoo. Lahat ng mga chismis at mga usap-usapan, lahat ng tanong sa isip ko, gusto kong matapos na. Kaya pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Jericho, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Pinagkatiwalaan kita. Sobra ako nagtiwala sa'yo, noon hanggang ngayon. Alam na alam mo yan, Olivia. Mariin na sabi ni Jericho, pero pilit hinihinaan ang boses. Pero ilang taon na rin akong binabagabag ng mga tanong na ayaw kong paniwalaan. Lahat ng sinabi nila, tinatawanan ko. Pero ngayong ako na mismo ang nakakakita ng mga palatandaan, gusto kong malaman,
Ako ba ang ama ni Gerson? Magsabi ka sa akin ng totoo. Napaluhod si Olivia sa tabi ng mesa at parang nawala ng lakas. Tinakpan nito ng mga palad ang mukha. Doon pa lang, alam niya ng guilty ito sa mga ginawa noon. Jericho, please, masaya naman na tayo. Huwag mo nang itanong. Bakit hindi? Napalapit siya at nanginginig na ang boses. Dahil alam mong masasaktan ako. Mas nasasaktan ako sa pag-iisip na baka niloko mo ko at niloloko mo pa rin hanggang ngayon. Hindi na kita niloloko. Hindi ko sinasadya. Mahina nitong bulong. Sabihin mo sa akin, Olivia. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Kailangan kong marinig mula sa'yo. Umiling si Olivia at mahinang humagulgol. Nung panahong nasa Bulacan ka pa, madalas akong maiwan dito mag-isa. Ilang buwan na tayong hindi nagkikita. At isang gabi, nalasing ako. May mga kapitbahay na nagiinuman kasama si Andres. Namilog ang mga mata ni Jericho sa narinig. Si Andres? Naging kabit mo yon? Hindi sa ganon. Isang beses lang akong nagpadala sa kanya. Hikbi ni Olivia. Sorry talaga. Gusto ko nang kalimutan yon. Ayoko na. Ganon din si Andres. Wala naman siyang intensyong manggulo. Ni wala siyang pakialam kung nabuntis niya ako. Nabuntis ako sa isang pagkakamaling yon. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ayokong mawala ka. Kaya gumawa ako ng paraan. Paraan para maisip mo na ikaw ang ama ng anak ko. Humigpit ang kamao ni Jericho at halos mamutla yun sa galit at sakit. Kaya mo ako pinauwi nun. May pa-emergency ka pa. Yun naman pala, nabuntis ka ng iba. Sinadya mo yun para takpan ang kasalanan mo. Hinayaan mong may mangyari sa atin ng paulit-ulit sa pag-uwi kong yun. Para isipin ko na ako ang ama. Hindi na ito sumagot, pero ang luha sa mga mata at ang panginginig ng labi, batid niyang yun na ang sagot. Tahimik na napaatras si Jericho. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin. Para bang lumiit ang mundo. Matagal nang isinampal sa kanya ang katotohanan yon, pero hindi pa rin talaga siya handa na makumpirma ang mga naging kasinungalingan ng kanyang asawa. Bakit, Olivia? Mahina niyang tanong. Bakit mo ako ginawang hangal? Mahal kita, Jericho! Sigaw ni Olivia habang umiiyak. Hindi ko alam kung paano itatama yung pagkakamali ko. Kaya pinili kong manahimik. Kasi natakot akong mawala ka. Pero ngayon, aniya, mas lalo mo akong nawala. Pinaako mo pa sa akin ang anak mo sa ibang lalaki. Grabe ang kasalanan mo sa akin. Niloko mo ko. Alam mo bang ilang taon kong pinangarap maging papa? Ilang gabi ako nagtrabaho hanggang madaling araw para sa kanya. Lahat yun buong puso kong binigay. Kahit ngayon, kahit masakit, mahal ko pa rin siya. Pero ang totoo, Olivia, hindi ko alam kung kaya kong mahalin ka pa. Naguguluhan ako. Naninikip ang dibdib ko sa mga pinagagawa mo. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Gusto niyang kumalma. Pero paano siya kakalma sa katotohanan yon? Na malaya niyang bumagsak na pala ng tuloy-tuloy ang kanyang mga luha. Diyos ko, mahinang bulong niya. Bakit kailangan ganito? Sa likod niya, narinig niyang sumunod si Olivia at nagmamakaawa pa rin sa kanya. Jericho, huwag kang umalis. Pakiusap. Kahit anong parusa tatanggapin ko. Huwag mo lang kaming iwan ni Gerson. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita niyang asawa, hindi bilang kabiyak, kundi bilang isang taong bumasag ng tiwala niya. Hindi ko alam kung kaya ko pa kayong tingnan sa ngayon. Kailangan kong huminga, Olivia. Kailangan kong isipin kung anong matitira sa akin pagkatapos nito. Tumalikod siyang muli at mabigat ang bawat hakbang papalayo. Kailangan na muna niyang umalis kahit saglit. Hindi yata siya makakatagal doon pagkatapos ng mabigat ng kumpirmasyong iyon.
Sumakay si Jericho sa kanyang motor at pumunta na muna ng bayan. Doon muna siya sa maliit na inn tumuloy. Parang hindi niya pa kayang umuwi. Hahayaan niya muna ang sarili na mag-isip at damhin ang sakit. Saka na lang siya uuwi kapag okay na siya at kalmado na. Baka kapag pinilit niyang manatili sa bahay, baka mas lalo lang siyang magalit at maapektuhan si Gerson. Sa mga lumipas na araw, doon na muna siya nanatili. Tinatawagan at tinetext siya ni Olivia pero hindi siya sumasagot. Pero 2 araw lang siyang nagpalamig ng ulo. Pagkatapos noon ay bumalik na ulit siya ng bahay. "Papa!" Yun agad ang bumungad sa kanya pagka-uwi. Tumakbo si Gerson at nanginginig ang katawan na niyakap siya. "Papa, saan ka po ba nagpunta? Bakit hindi ka po nagsabi sa akin? Papa, hinanap kita." Nangislap naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung paano tutugon doon. Gayunpaman, niyakap niya na lang din si Gerson. Lumabas naman din agad ng silid ang asawa niya. Nang makita siya ni Olivia, agad itong naluha. Pinunasan lang nito ang mga luha at huminga ng malalim. Pinilit din itong maging maayos para hindi mahalata ni Gerson. "Jericho," nauutal nitong sabi. "Kumain ka na ba? Ipaghain kita. Nagluto ako ng tinolang manok. Nagluluto ako palagi ng paborito mong pagkain para kapag umuwi ka ay may makain ka na." Hinayaan niya na lang na ipaghain siya nito. Tahimik lang siya at pinilit maging maayos para hindi mahalata ni Gerson. Palagi pa namang nakatingin sa kanya ang bata at halatang miss na siya. Ayaw lubayan ng kapit sa kanya. Nang sumapit ang gabi, tahimik lamang siyang tumabi kay Olivia. Ayaw niyang magsalita, ayaw niya itong kausapin. Pero alam din ni Jericho na hindi niya yon maiiwasan. "Jericho," mahinang tawag nito habang nanginginig ang tinig. Hindi sumagot si Jericho pero umupo siya sa harap nito. "May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Sabihin mo na, Olivia. Sabihin mo ng lahat habang nakikinig pa ako at kaya ko pang maging kalmado." Huminga ng malalim si Olivia at parang tinatanggal isa-isa ang mga tanikala sa dibdib. "Nagsimula ang lahat nung mga panahong hindi ka umuuwi. Laging gabi ang pasok mo, bihira kang makatawag. Sa una kinakaya ko, pero habang lumilipas ang mga buwan, pakiramdam ko mas lalo akong nilalamon ng lungkot." Tahimik lang si Jericho. Kailangan niyang makinig kasi alam niyang yon ang totoo. At hindi pwedeng tatakasan niya na lang yon. Ang bawat salita ni Olivia ay parang kutsilyo na dahan-dahang tumatago sa kanya. Pero pinipilit niyang kayanin. Si Andres, madalas siyang tumambay sa labas ng bahay. Wala siyang trabaho pero laging may oras. Sa una, tinulungan lang niya akong mag-igib, mag-ayos ng bakuran. Kapag gabi, minsan nakikikain siya. Sabi ko, kaibigan lang. Pero napahinto si Olivia at pinunasan ang mga luha. Isang gabi, uminom siya ng kaunti sa may tindahan. Sumunod, kumatok siya dito. Nang inaya niya akong uminom, nakipag-inuman ako kasi nalulungkot talaga ako. Hindi ko siya dapat pinapasok, pero ginawa ko. Mag-isa ako, tahimik ang paligid. Sabi ko sa sarili ko, sandali lang naman. Pero habang tumatagal, parang nakalimutan ko kung sino ako. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Jericho ang pagkulo ng dugo niya. Nakapikit siya at pilit pinapakalma ang sarili. "At may nangyari na nga sa inyo?" Tumango si Olivia at luha ang nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung paano. Parang saglit lang at ikaw ang iniisip ko habang ginagawa namin yon. Kasi sobrang miss na kita. Pero pagkatapos nun, hindi ko na alam kung paano haharapin ang ginawa ko. Siya parang wala lang. Masaya siya na may nangyari sa amin. Pero pagkatapos nun, wala na talagang pansinan. Kinabukasan, nagsisi ako ng sobra. Gusto kong tumakbo,
Gusto kong magpakalayo-layo. Pero paano? Wala akong masabihan. Wala akong matatakbuhan. Ako may kasalanan. Malaki ang pagkakamali ko, Jericho. Hindi mo man lang naisip na masasaktan ako sa ginawa mo. Umiwas siya ng tingin. I'm sorry. Alam kong mali. Maling-mali ang ginawa ko. Na hindi ko naisip na maibibigay ko sa ibang sarili ko bukod sa'yo. Ikaw ang una kong naisip nun. Natakot ako na mawala ka. Kaya nung napansin kong huli na ang lahat, nang maramdaman kong buntis ako, agad kitang tinawagan. Sabi ko may emergency kasi gusto kong umuwi ka. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na baka anak mo pa rin ang nabubuo sa katawan ko. Kasi hindi ko matanggap na nabuntis ako ng iba dahil sa isang pagkakamali ko. Umaasa akong matakpan yung kasalanan ko na kapag may nangyari sa atin, hindi ka magdududa. Tumulo ang mga luha ni Jericho nang lumuhod ang kanyang asawa. Gusto niyang manakit sa sobrang sakit ng nararamdaman. Pero bakit may bahagi sa puso niya na gusto na lang itong yakapin at kalimutan ang pagtataksil nito? Olivia! Garal-galang boses habang umiiyak si Jericho. Lahat ng panahong yun, naniwala ako na binigyan ako ng Diyos ng anak matapos kong maghintay ng 5 taon. Lahat ng tuwa, lahat ng luha, puro kasinungalingan lang pala. Hindi ko ginusto na saktan ka. Pero takot na takot talaga kung mawala ka sa akin na hindi mo matanggap. Pero sinaktan mo pa rin ako. Araw-araw, pinaniwala mo kung ako ang ama ni Gerson. Jericho, mahal kita. Umiiyak na bulalas ni Olivia. At minahal ko rin si Gerson bilang anak natin. Hindi ko kayang itapon ang buhay nating tatlo. Para sa akin, ikaw lang ang ama ng anak ko. Ikaw lang. Buhay nating tatlo? Napatawa siya ng mapait. Hindi mo ba naiintindihan? Habang bawat iyakap mo sa akin, dala mo yung sekreto na unti-unting pumapatay sa tiwala ko. Hindi na nakapagsalita ang asawa niya. Parang bata na lamang itong umiiyak habang si Jericho ay nakatitig sa dingding. Sa mga larawan nilang mag-asawa, sa lumang litrato nila noong kasal nila, sa ngiti niyang noon ay totoo pa. Alam mo bang bawat larawan dyan gusto kong sunugin? Lahat ng alaala natin gusto kong kalimutan. Pero hindi ko kaya kasi nandyan si Gerson. At sa kabila ng lahat, siya ang tanging dahilan kung bakit hindi ko kayang magalit ng tuluyan. Jericho, kung kaya ko lang baguhin ang nakaraan. Hindi mo na mababago yun. Walang salita, walang luha, walang paliwanag ang makakapantay sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Patawarin mo ko, bulong ni Olivia. Kahit hindi mo ko tanggapin bilang asawa, tanggapin mo man lang bilang ina ng anak na minahal mo. Gagawin ko lahat, kahit anong parusa, kahit anong sumbat, titiisin at tatanggapin ko. Huwag mo lang kaming iwan ni Gerson. Parang awa mo na. Huminga ng malalim si Jericho. Pinilit niya ang sarili na maging kalmado. Paulit-ulit lang ang magiging usapan nila. Wala rin namang mangyayari para mabago ang katotohanan. Tumayo ka na dyan. Humiga ka na rito sa tabi ko. Malumanay na saad ni Jericho. Marahan itong tumayo at hinang-hina dahil sa pag-iyak. Alam mo, Olivia, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas. Ang alam ko lang, mahal ko pa rin si Gerson. Hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin gaya ng dati. Pero siyang inosente sa lahat ng to. Salamat, mahinang sagot ni Olivia. Kasi kahit sa gitna ng galit mo, mahal mo pa rin ang batang walang kasalanan. Tumingin si Jericho sa kanyang asawa. Pero wag mong isipin na pareho pa tayo. Sa gabing to, parang namatay na lahat ng pinanghahawakan kong pinaniniwalaan sa'yo. Masakit ang ginawa mo sa akin at hindi biro yun. Hindi to ang klase ng kasalanan na basta-basta ko na lang mapapatawad. Nang gabing yon, tahimik lang silang nagtabi. Wala nang usap, walang halik, walang yakap. Magkasama pa rin sa iisang kama, pero kasing lamig ng gabi ang pakikitungo sa isa't isa. Sa mga lumipas na araw, sinubukan ni Jericho na maging kalmado. Inabala niya rin ang sarili sa itikan at sa pagdi-deliver.
Yun nga lang, kapag nakakarinig siya ng mga usap-usapan at nakikitang napapadaan si Andres sa harap ng bahay nila, talagang nagngangalit ang kanyang buong pagkatao. Hanggang sa natanaw niya sa dulo ng kalsada ang maliit na kubong pinag-iinuman ni Andres at ng ilan pang tambay sa kanila. Nakita niya si Andres na lasing na naman, nakangisi at nakaupo sa bangko na parang walang pakialam sa mundo. Andres! Sigaw ni Jericho. Natigilan ang mga tambay na kasama nito at lumingon sa kanya. Napalingon naman sa kanya si Andres na nakangisi pa. Oh, Jericho! Abay, ngayon ka lang dumaan dito, pare. Natatawang sabi ni Andres. Lumapit siya at mabigat ang mga yapak. Hindi na niya alintana ang mga matang nanonood. Kailangan nating mag-usap. Mariing sabi ni Jericho. Mag-usap? Aba, seryoso yata to. Tumawa si Andres at ngumisi na naman. Ano yon? Tungkol sa asawa mong si Olivia? Huwag mo banggitin ang pangalan niya. Sigaw ni Jericho, sabay tulak dito sa dibdib, kaya nahulog ito sa bangko. Nagulat si Andres, pero imbes na matakot, lalo pa itong umisi. Aba, mukhang galit si Mister. Ano yung sabi ni Olivia? Sinumbong na ba ako? Galit na galit ka na sa akin. Nagpasarap ang asawa mo. Hindi na nakapagpigil si Jericho. Isang malakas na suntok ang binitiwan niya, diretso sa panga ni Andres. Tumilapon ito sa lupa, sabay kalansing ng basong nabitawan. Napatigil ang mga tambay at walang kumikilos. Kilala naman niya ang mga ito na duwag at purong mga salot lang sa lipunan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sigaw ni Jericho habang nanginginig sa galit. Anong ginawa mo sa asawa ko? Bakit mo siya ginamit? Dumura ng dugo si Andres pero ngumisi pa rin. Ginamit? Siya naman ang pumayag. Malungkot daw, walang mister at laging gabi ang pasok. Inibsan ko lang ang lungkot ng asawa mo. Isa pang suntok na mas malakas ang iginawad niya rito. Pilit siyang pinipigilan ng mga tambay na kasama nito, pero tinutok niya ang bubog na kinuha. Wala siyang pakialam kahit dumugo ang kamay niya. Kailangan niya talagang mailabas ang galit sa tamang tao. Huwag kayong mangialam. Away namin to. Bulalas niya sa mga ito. Lumingon ulit siya kay Andres. At ikaw na walang hiya ka. Huwag mong bastusin ang asawa ko. Asawa mo? Tawa ni Andres sabay punas ng dugo. Sigurado ka pa bang asawa mo pa siya? Di ba ako nga ang dahilan kung bakit may anak ka? Namilog ang mga mata ni Jericho bago pa siya makapagsalita. Nagpatuloy si Andres, lasing pero malinaw ang bawat salita. Kundi dahil sa akin, hanggang ngayon baog ka pa rin. Baog ka kasi paanong 5 taon kayong naghihintay na magkaroon ng anak pero hindi pa rin binibigyan. Dapat pa nga magpasalamat ka. Nabigyan ka ng anak kahit hindi mo kadugo. Parang pinutol ng mga salitang yon ang paghinga ni Jericho. Baog, hindi niya alam kung baog nga siya. Pero sa ilang taong sinubukan nilang dalawa ni Olivia, pakiramdam niya ay ganoon siya at malaking pagtapak yon sa pagkalalaki niya. Paulit-ulit yung umalingaw sa kanyang isip. Bawat kataga ay parang martilyong dumadagundong sa loob ng ulo niya. Ulitin mo, mariing sabi ni Jericho at nanginginig ang kamay. Ulitin mo kung matapang ka. Ngumisi si Andres at tumawa pa. Baog ka, Jericho. Wala kang kakayahang magkaroon ng anak, kaya dapat ay tuwang-tuwa ka. Ako na nga ang tumulong sa pamilya mo. May anak ka na. May Gerson ka na, di ba? Maging masaya ka na dahil baog ka. At sa isang iglap, kumilos ang katawan ni Jericho nang hindi niya iniisip. Isang suntok, isa pa ulit, hanggang sa sunod-sunod na. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga kamaong humahampas sa laman. Kung hindi pa siya pinigilan ng mga tambay, hindi talaga siya titigil. Mas lalo lamang nagdidilim ang paningin ni Jericho sa tuwing tumatawa si Andres, na para bang naisahan siya. Ikaw ang sumira ng pamilya ko, sigaw niya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Hindi na halos lumalaban si Andres, pero patuloy pa rin si Jericho
hanggang sa may humawak sa braso niya. Jericho, tama na! Sigaw ng isa sa mga tambay. Baka mapatay mo na yan. Humihingal si Jericho habang nanginginig ang katawan. Tinitigan niya si Andres na duguan at nakahandusay. Pero kahit na ganun, may ngisi pa rin sa mga labi. Kahit anong gawin mo, bulong ni Andres, hindi mo mababago ang totoo. Anak ko yun at ang asawa mo. Hindi na kailanman magiging malinis. Muli itong sinugod ni Jericho, pero pinigilan na siya ng mga tao sa paligid. Tama na, Jericho! Sigaw ng isa. Ano ba, Andres? Gusto mo pa talagang may mangyari pang hindi maganda? Ginagalit mo pa. Huminga ng malalim si Jericho at halos maputol ang hininga. Tinitigan niya si Andres ng matagal habang unti-unting pinapawi ng luha ang galit sa kanyang mga mata. Hindi mo alam kung gaano kasakit to, bulong niya. Pero hindi mo kailangan sabihin pa. Hindi ko kailangang marinig mula sa'yo kung gaano mo kami ginamit. Walang hiya ka. Mabuti nga sa'yo. Walang direksyon ang buhay mo. Itong tandaan mo. Kahit kailan hindi ka magiging masaya. Hanggang dyan ka na lang. Nawala ang ngisi ni Andres at umiwas ng tingin. Alam niyang tinamaan ito dahil alam din naman ito sa sarili na walang kwenta ang mga ginagawa nito sa buhay. Tumalikod si Jericho at mabigat ang mga hakbang. Habang naglalakad palayo, naririnig pa rin niya ang mahina, lasing na tawa ni Andres sa likuran. Pero wala na siyang pakialam. Sapat na ang ginawa niya. Hindi na niya babahiran ng dugo nito ang balat niya. Pag-uwi sa bahay, tahimik ang paligid maliban sa mga pato nila. Nakaupo si Olivia sa may pintuan at agad na napatayo nang makita siya. Jericho, saan ka nang galing? Tanong nito at agad na tinitigan ang kamay niya. Anong nangyari sa kamay mo? Bakit dumudugo? Sigurado ka bang isang beses lang yun nangyari sa inyo? Mariin niyang tanong. Umawang ang bibig ni Olivia. Hindi agad na intindihan ang tanong niya dahil mas nag-aalala ito sa sugat niya. Ha? Wala kayong naging relasyon ng Andres na yon? Tanong niya pa ulit. Umiling agad si Olivia. Wala. Isang beses lang nangyari yun. Wala talaga. Pagkatapos noon, parang wala na lang nangyari. Wala nga siyang pakialam kay Gerson. Wala talaga. Ikaw ang mahal ko, kaya hindi ako makikipagrelasyon sa kanya. Pinagmasdan ni Jericho ang naluluhang mga mata ng kanyang asawa. Kahit paano, unti-unti nang humupa ang galit niya rito. Mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal. At kahit nasaktan siya ng sobra, alam niyang magtitiwala pa rin siya. Batid niyang gagawin niya pa rin ang lahat para maayos silang dalawa. Walang salita na niyakap niya ang kanyang asawa. Sa pagkakataong yon, narinig niya ang mga hikbi ni Olivia. Para bang nabunutan ito ng tinik. Sobrang higpit ng yakap nito at tila ayaw na siyang pakawalan. Mama, Papa, ano pong ginagawa niyo? Bakit po kayo umiiyak? Tanong bigla ni Gerson na nakita na pala sila. Agad silang umayos ni Olivia. Tinulungan niya itong punasan ng mga luha, pero nang magkatinginan sila, mas lalo lang naiyak ang asawa niya. Kaya niyakap niya na lang ulit. Naiiyak lang ang mama mo kasi masama ang pakiramdam, anak. Mahinang sabi ni Jericho. Mataman silang tiningnan ni Gerson. Talaga, mama? Masama pong pakiramdam? Papa, may dugo ka. Dumudugo po ang kamay mo. Doon pa lang naalala ni Jericho ang kamay niya. Agad namang napabaling doon si Olivia. Halika na sa loob. Gagamutin natin yan. Papa, ano pong nangyari? Bakit ang laki po ng sugat mo? Tanong pa ulit ni Gerson at sumunod din sa loob. Hinaplos niya ang buhok ng bata gamit ang isang kamay na walang sugat. Nasugatan lang, anak. Nakahawak ako ng bubog. Nagkatinginan sila ni Olivia habang kumukuha ito ng panggamot sa sugat niya. Hindi pa nito alam ang mga ginawa niya at sasabihin niya na lang mamaya kapag tulog na ang anak nila. Papa, masakit po? Tanong ni Gerson habang ginagamot ang kanyang sugat. Napakagatlabi si Jericho at tinitiis ang hapdi. Ayos lang.
Malayo to sa bituka. Napabuntong hininga si Gerson at yumakap sa tagiliran niya. Papa naman kasi, dapat po nag-iingat. Ang tanda-tanda mo na po, hindi ka pa nag-iingat. Hindi napigilang tumawa ni Jericho. Natawa rin ang kanyang asawa. Nang magkatinginan sila, parehong lumambot ang ekspresyon nila. Alam niya na sa pagkakataong yon, aayusin na nila ang lahat. Hindi man bumalik sa dati at may lamat na, gagawin pa rin nila ang lahat para maging masayang pamilya. Anong nangyari? Tanong ni Olivia nang nakahiga na sila. Magkaharap lang sila at hawak ang kamay ng isa't isa. Huminga ng malalim si Jericho. Sinugod ko si Andres. Doon sa tambayan nila kung saan siya umiinom. Agad namang nag-alala ang asawa niya. Hindi mo na dapat ginawa. Wala ka namang mapapalaron. Saka paano kung pinagtulungan ka nila? Mga duwag naman ang mga yon. Hindi ako natatakot sa kanila. Saad niya rito. Isa pa, galit ako, Olivia. Galit na galit ako. Kaya hinalaan ko na lang ang sarili ko na ilabas sa walang kwenta na yon. Hindi ako mapakali. At nang masapa ko siya at masaktan, parang nawalang mabigat na nakadagad sa dibdib ko. Napakagatlabi ang asawa niya at bakas ang guilt sa mukha nito. I'm sorry. Hindi agad nagsalita si Jericho. Pinagmamasdan lang niya ang asawang umiiyak na naman. Pumayat si Olivia at halatang na-stress dahil sa mga nangyari sa kanila. Matagal ko nang naiisip kung anong gagawin ko, Olivia. Napalunok si Olivia at tila natatakot sa susunod na maririnig. Kung aalis ba tayo o kung mananatili? Jericho, mahinang bulong ni Olivia. Kung ano man ang magpapagpasyahan mo, tatanggapin ko. Wala akong karapatang humiling. Pero hindi ako aalis. Huminga ng malalim si Jericho. Napasinghap si Olivia at hindi makapaniwala. Hindi mo kami iiwan? Umiling si Jericho. Hindi ko kayang iwan si Gerson. Hindi ko kayang mawala kayong dalawa. Nasasaktan ako pero mas masasaktan ako kung iiwan ko kayong dalawa. Sa totoo lang, Olivia, hindi ko alam kung kaya pa kitang mahalin gaya ng dati. Pero susubukan ko dahil asawa kita at pipiliin kong manatili pa rin. Susubukan ko dahil mahal ko ang anak natin kahit na hindi siya nanggaling sa akin. Kahit pigilan ni Olivia ang mga hikbi, hindi pa rin ito napigilan. Salamat, Jericho. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito sa akin. Salamat at handa ka pa rin na tanggapin kami ni Gerson. Jericho, ayokong sayangin ang pagkakataon na binibigay mo. Hindi ko hihilingin na kalimutan mo pero gagawin ko lahat para maramdaman mong pwede pa akong pagkatiwalaan. Inayos niya ang buhok nito. Kung gusto mong maniwala kung kaya mong magbago, ipakita mo. Hindi mo kailangan magsalita. Ang kailangan ko ay makita araw-araw. Oo, sagot ni Olivia at hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Kahit buong buhay ko pa, gagawin ko. Nang gabing yon, sa wakas, natulog silang muli ng magkayakap. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, kaya sisikapin niyang mahanap ang pagpapatawad sa kanyang puso. Papa, may drawing po ako sa school. Nakangiting sabi ni Gerson pagka-uwi nito. Ngumiti si Jericho na katatapos lang magpakain ng baboy. Ano yon? Ipakita mo nga. Inabot ni Gerson ang papel. Isang drawing yon ng 3 tao. Isang lalaki, isang babae, at isang bata na magkakahawak kamay. Sa ilalim, nakasulat ang mga pangalan nila. Napangiti si Jericho. Maganda to, anak. Tayo ba to? Opo, masiglang sagot ng bata. Masaya po ako na ikaw ang papa ko at si mamang mama ko. Tumawa si Jericho ng mahina. Salamat, anak. Walang rason para hindi niya tanggapin si Gerson. Paano kung nagpalamon siya sa galit at inabandon na lamang ang mga ito? Kawawa lang ang kanyang mag-ina, walang mag-aalaga. Wala rin namang pakialam si Andres, kaya kahit nabahiran yon ng pagtataksil, patatawarin niya pa rin. Ipagdadamot niya na ang mag-ina niya sa iba. Kahit na lahat ay may lamat na, aakuin niya pa rin ang responsibilidad sa mga ito.
Sinubukan nila ni Olivia na huwag pansinin ang mga usap-usapan. Madalas na rin naman na hindi nila makita si Andres sa paligid. Narinig na lang nila na ipinadala sa Davao sa kapatid nito. Ni hindi nga makatingin ng diretso sa kanila ang mga magulang ni Andres. Kahit may alam ang mga ito na apo si Gerson, hindi na rin nagtangkang lumapit. Ayaw din naman siguro ng mga ito na makasira ng pamilya. Yun nga lang, kahit anong iwas nila, hindi pa rin talaga yun magbabago. Isang araw nang sinundo nila pareho ni Olivia ang anak nila sa school. Hindi nila inasahan ang masusumpungan. Naabutan kasi nila na inaasar si Gerson ng mga kaklase nito. "Totoo naman bulalas ng isang bata sa harap ni Gerson. "Hindi mo kamukha ang papa mo, mas kamukha mong kapitbahay nyo. Sabi ng mama ko, malandi raw ang mama mo, kaya ibang tatay mo." Naluluha na si Gerson at parang kaunti na lang mananapak na sa batang nanunukso rito. "Hindi totoo yan. Papa ko ang papa ko at hindi malandi ang mama ko. Inggit ka lang kasi yung mama mo palagi kayong pinapagalitan. Ako mahal ako ng mama at papa ko. Kaya wag mong sabihin yan. Anak nila ako. Sinungaling ka." Nagkatinginan sila ni Olivia. Baka sa mga mata nila ang sakit para sa anak nilang nahusgahan na pala ng ganoon sa school. Gustong lumapit ni Olivia para pagsabihan ang mga bata, pero pinigilan ni Jericho ang asawa. Gusto niyang makita kung paano yon i-handle ng anak nila. Hindi nila sinasabi ang totoo sa bata, pero batid niyang darating din naman ang araw na malalaman nito ang totoo. "Hindi mo pa rin kamukha ang tatay mo," pangaasar na naman ng kaaway nito. Lumaban sa sagutan si Gerson kahit tumutulo na ang mga luha. "Ano naman, ang mahalaga, anak niya ako. Binibigay niya lahat sa akin at hindi kami iniiwan ng mama ko. Ikaw nga, inom ng inom yung tatay mo. Sinasaktan ng mama mo, kawawa ka. Ako, hindi ako kawawa kasi masaya kami." Napiko naman ang batang kaaway ni Gerson at umalis na. Gayunpaman, nang mapag-isa na ang anak nila, tuloy-tuloy pa rin ang mga luha nito at halatang nasasaktan. Pero kahit ganun, nakita ni Olivia na matapang nitong pinunasan ang mga luha at pinilit na umayos ulit. "Ang tapang ng anak natin," mahinang sabi ni Jericho. Napapikit ang asawa niya nang muntik ng mapaluha. Naawa ako sa kanya. Bahagya siyang napangiti. "Hindi dapat tayo maawa. Minamahal naman natin siya. Isa pa, hindi ko kailanman ipaparamdam sa kanya na anak siya ng ibang lalaki. Sa puso't isip ko, akin siya. Nanggaling siya sa ating dalawa." Nilapitan na nila si Gerson. Nang makita sila, pinilit nitong maging masigla at sinalubong sila. Niyakap naman nila ang bata, lalo na't alam nilang nagpapanggap lang itong hindi nasaktan sa mga sinabi ng kaaway kanina. Sa mga lumipas na araw, napag-usapan nilang dalawa ang paglipat. Siguro, kailangan nila yon para mas mapayapa na ang kanilang pamumuhay. Marami silang adjustment at mga bagay na isusuko, lalo na sa mga suki nilang buyer at sa kanilang itikan. Pero naniniwala sila na mababalik naman nila yon. "Jericho," mahinang tawag ni Olivia. "Sigurado ka na ba talaga? Ibebenta na natin itong lupa." Tumingin siya sa asawa at kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Oo, wala na rin namang saysay kung dito pa tayo mabumuhay. Mas mabuti nang magsimula tayo ng bago sa bagong lugar. Mas makabubuti rin yun kay Gerson at hindi tayo palaging laman ng usapan." "Pero ito na lahat ng naiwan sa atin," sagot ni Olivia. "Dito tayo nag-umpisa, dito tayo lumaki, nagkakilala, dito tayo bumuo ng mga alaala natin." "Pero makagagawa pa naman tayo ng mga magagandang alaala. Kaya natin yon. Alam kong kakayanin natin." Medyo natagalan pa sila bago maipagbili ang lupa. Pero mabuti na lang at nakahanap agad sila ng buyer. Ang pinagbentahan nun, ibinili naman nila ng bahay at lupa sa Batangas. Naghanap din sila ng lupa na pwede ang itikan at babuyan. Mabuti na lang at tinulungan din sila ng ibang kamag-anak.
kaya hindi sila nahirapang maghanap. "Dito na tayo, titira Papa?" Tanong ni Gerson nang makapasok sila sa bagong bahay. Napangiti si Jericho. "Gusto mo ba dito?" Ngumiti rin ang kanyang anak. "Gustong gusto ko po Papa. Kahit po saan basta kasama ko po kayo ni Mama." Sa mga unang buwan, hindi naging madali ang buhay. Hindi agad sila kumita sa itika nila. Nawala na rin ang mga suki, pero pareho silang masipag at matyaga ni Olivia. Kaya kahit papaano ay nakapag-adjust na sila at naging tuloy-tuloy na ulit ang negosyo. "Sabi ko naman, huwag ka nang maghanda," sabi ni Jericho habang nagbibihis ng polo. Tumawa naman ang kanyang asawa. "Kakain na lang tayo sa labas. Ikaw talaga, birthday mo kaya? Saka huwag kang kuripot sa sarili mo. Ang sipag mo tapos hindi mo ini-spoil ang sarili mo." Napanguso naman si Jericho. Alam niyang may surprise na handaan ang kanyang asawa. Hindi naman ito magaling magtago. Naramdaman niya agad. Isa pa, nadulas din si Gerson kaya nagkaroon siya ng ideya. Kaya nang pumunta sila sa restaurant ng isa nilang kaibigan, yun nga at hindi siya nagkamali. May surprise birthday party para kay Jericho. Napatawa na lang siya nang makita ang ibang kamag-anak at ibang kaibigan noong nagtatrabaho pa siya sa Bulacan. "Sila pa talagang inimbita mo. Ang lalakas uminom ng mga yan," nakangiting sabi ni Jericho. Tinapik naman ni Olivia ang dibdib niya sabay tawa. "Sige lang, inom ka lang. Ako naman ang magmamaneho." Maya-maya ay lumapit ang anak niya at may bitbit na regalo. "Happy birthday po, Papa!" Tinanggap niya yon at niyakap si Gerson. "Salamat, anak." Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mag-ina, hindi matawaran ang gaan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Marami man ang naging pagkakamali, natuto naman siyang magpatawad. Siguro ay marami ang mapapataas ang kilay sa muli niyang pagtanggap sa asawang nanloko sa kanya. Pero wala na siyang pakialam doon. Hindi naman ang mga ito ang nasa relasyon. Ang mahalaga kay Jericho, masaya na silang pamilya at wala nang makakasira nun. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan ang buhay ay parang isang puno. Madalas na nalalagas ang mga dahon o napuputol ang mga sanga kapag malakas ang hangin. Subalit muli pa ring tutubo at nananatiling nakatayo. Ang kwento ni Jericho at ng pamilya niya ay parang mga halamang malalanta muna bago mamulaklak muli. Kaya sana, huwag nating hayaan ang ating mga puso na manatili na lamang nalalanta dahil sa mga mas pinili nating magalit. Bagkus, matuto tayong magpatawad at bumangon muli para sa mga magagandang bagay na naghihintay pa rin para sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.